Ako kasing ano natawa ako ron pag-usapan natin saglit yung yung isang event doon sa Cavite about the political dynasty, anti-political dynasty. Alam nyo, alam nyo naman ho ang Cavite, talamak na talamak sa political dynasty, hindi po ba? Biglang nagulat ako doon sa isang ali at yung balita na sa Cavite, tinanggihan po ng mga tao. They opposed the anti-political dynasty bill. So ibig nilang sabihin, gusto nila yung political dynasty na naghahari-hari sa kanilang lugar, 'di ba? Walang accountability, nakawan, korupsyon, 'di ba? Dumadami yung mga informal settlers, kapos ng oportunidad ng kabuhayan at ng dekalidad na edukasyon, sandamakmak na di ayuda mula pagkapanganak hanggang sa libing, di ayuda. 'Di ba yung ganung klaseng politika tapos hindi naman hindi naman kagalingan yung nakapwesto. Yan ang problema eh. 'Di ba pagka nagkaungkatan involved sa korupsyon, ayun may nakulong ng isa. Oh. Ino-post nila 'yon. Anong ibig sabihin nun? Ganun po kalalim na na naitanim ng mga political dynasty sa Cavite ang mga sarili nila na tumanaw ng utang na loob ang taong bayan. Na hindi na nag-iisip ng mas malaliman kung ano ang igaganda ng kanilang probinsya kapag nawala ang political dynasty, lalo na't isulong sana yung one at a time. Kung merong nasa national, wala na sa local. 'Di ba? Mainam yung iba-iba. Walang hari-harian. Lahat magpapagalingan ng performance. Ang bawat isa magbabantayan. 'Di ba? Na hindi magpapaungos. Kailangan ako tinalo nito, kailangan umangat ako rito. I have to step up. Dapat ganun palagi, 'di ba? Alam niyo tuwang-tuwa ako dito. Tuwang-tuwa ako rito kay Vico Soto. Bakit ayaw mo kay Vico Soto? Maganda naman yung sinasabi ni Vico Soto Actually, doon sa video na yun nga, pinaliliwanag ni Vico Soto gaano kaimportante na umiiral yung equal protection. Equal protection, yung equal opportunity, 'di ba, sa lahat. Ayaw nyo ba yung ganun? No. Mainam nga yun na na tawag dito na yung mga may kakayanan, yun ang sinasabi niya rin doon. Yung may mga kakayanan, dapat mabigyan sila ng pagkakataon na makapagsilbi. Hindi yung umiikot na lamang, 'di ba, sa kamay ng iilan. Napakaganda naman ng sinasabi nito ni Vico Soto Okay, nasa na yun? Ito. Usapan na itong anti-political dynasty law. Pero sa tingin ko po, bago natin pag-usapan yung iba't ibang mga detalye nito, yung mga nabanggit po kanina na tanong, kailangan malinaw po sana sa bawat isa kung bakit ba natin sinusulong to. Ba't ba natin hinahangad na magkaroon ng isang anti-political dynasty law? Para sa akin po, hindi po ito tungkol sa kahit sinong individual o spesipikong pamilya. Hindi po ito laban sa isang pamilya, hindi po ito laban sa isang individual o sa isang politiko. Ang nilalabanan po natin dito, ang ayaw po natin dito, ay yung concentration ng kapangyarihan sa kamay ng iilan lamang. What we are against here is the concentration of power in the hands of a few political elite. Na alam po natin JDB, bakit dami nababasa yung comment ko? Di ko nababasa comment nyo. Baka hindi ko nakikita. Kasi kapag ako po ay nagpapaliwanag, nakatingin lang ako sa screen. Yung comments, yung chat, nandito yan sa pinaka right side mismo. So pag ako tumitingin dyan, it's very, very seldom. Madalas yung nasa hulihan, yun ang nakikita ko na lang. Kasi pag ako tumitingin dyan, I got lost. Hindi po ako matalinong tao. Okay? Kaya hindi ako multifunction. Ganun po. Tulad yan, ito, panghuli ito. Magandang hapon. That's right. Maraming matatalino, 'di ba? Na nakakatulong. Sabi ko nga, hindi mauubusan ng mga marurunong ng mga may kakayanan ng Pilipinas. Kailangan natin silang bigyan ng pagkakataon. yan na ang nangyayari sa ating bansa.
Pangalawa po, Isa pa, kung gusto natin ng rule of law, matagal na to, nasa 1987 Constitution. Talagang panahon na po na maisulong, magkaroon na po ito ng katuparan, ang anti-political dynasty. Si Vico Soto, ang nasasagasaan dito sa sinasabi niya, yung mga kalahi niya. Doon sa Pasig, wala silang political dynasty. Pero sa Quezon City ho, naku, back to back, Daza, Soto, yung Vice Mayor, Gian Soto, na mukhang ipoposisyon ng mga Soto pagka mayor dahil graduating si Joy Belmonte. So, sa Belmonte naman, baka si Kit Belmonte, yung dating congressman, na kinatatakutan ni Mike Defensor, labanan. So, maybe it's just a matter of negotiation between the clan. Magkakaiba lang sila ng apelido, pero magkakamag-anak sila ng mga Castelo. Yung Dasa, mga kamag-anak nila yon sa Castelo side. Oh. 'Di ba? So lahat pong 'yun ay masasakripisyo, tatamaan doon sa sinasabi ni Vico Soto. At kung iniisip ninyo na baka gusto lamang nito na magpresidente, hindi ho siya qualified. Si Vico Soto, si Sandro Marcos, tsaka si Baste Duterte, hindi ho sila qualified because of their age sa 2028. 20, next pa, 34. Doon sila pwede magpatayan sa labanan. 'Di ba? So, walang personal interest na magigain etong si Vico. At saka pangkalahatan ito eh. ang nilalabanan at inaayawan po natin dito ay ang paggamit ng resources ng taong bayan, the use of state resources, the use of taxpayers' money to perpetuate themselves in power. Ibig po sabihin, ginagamit ang makinarya ng pamahalaan para sa pangampanya nila, ginagamit ang pera ng taong bayan para hindi na sila maalis sa pwesto. So kung yun yung nilalabanan natin, ano naman yung gusto natin? Ano ba yung inaasam-asam natin para sa ating bayan? Ang gusto po natin, ang mga kabataan. Ako sigurado ako yung mga ka-DDS natin, ang anti-political dynasty law, kung magkaroon tayo yan, yan ang isang bagay na hindi nila masuportahan ngayon. Yung anti-political dynasty. Parang yung ibang mga kasama ko ring BBM vloggers, hindi rin nila kayang suportahan, lalo na yung mga loyalist, hindi nila kayang suportahan yung absolute, yung one at a time na anti-political dynasty law. Diba? Kasi tatamaan yung pamilya ni PBBM, pamilya Marcos clan, or yung Romualdez. Sa akin hindi eh. Tingnan natin sa kabuuan. And besides, samantalahin natin ito dahil may Pangulo ng Pilipinas, di ba? Alam nyo, gusto ko lang din linawin alam ko maraming mga nagtataka at iniisip nila na yung pagsulong ni PBBM ng anti-political dynasty na maisabatas, ito ay drama lang, pantakip lang ng issue ng korupsyon. Hindi po. Naging perfect timing po yung ginawang paninira sa kanila ni Amy Marcos. Tapos, wala sa mga kamag-anak ni PBBM, even sa Romualdez side, sa Marcos side, ang may lakas ng loob. Maliban kay Sandro, anak niya yun eh. Maliban po ron, wala na. Kahit kapatid niya si Irene, wala po ni isa ang nagsalita publicly to falsify Amy Marcos. Takot lahat sila or either talagang wala silang pakialam sa isipan ng taong bayan na nalilito dahil may mga naniniwala kay Amy. May mga nalilito. Sabi ko nga kung papipiliin tayo si Amy Marcos laban kay Gibo Teodoro sa pagka-presidente, sigurado ako the Marcos loyalists, 98% of them, they will go for Amy Marcos because of the name Marcos. 'Di ba? Yun. Kaya kay PBBM, gusto niyang ipakita na sa atin na ito ang epekto ng political dynasty. Kawalan ng interes sa mga mamamayan. Hindi na iniisip, nalilito ang taong bayan, nagugulumihanan, pero nobody cares. Diba? To explain. Kaya sabi ko, samantalahin natin ito. Dahil, sabi ko nga, sabi nga ni Sal Panelo, si PBBM, meron itong political will. 'Di ba? Nakakulong yung mga hindi natin inaasahang may magpapakulong, 'di ba?
Kibuloy, Duterte, tapos meron pang dalawang senador ang mapapa-aresto rin coming soon. Oh, 'di ba? So, ngayon, kay PBBM, ito na yung chance. Sabihin man natin na may mga pagkakamali sa nakaraan. 'Di ba? Ito yung itinatama niya eh. 'Di ba? Umabuso yung mga kaalyado niya. Oh, hindi niya kinonsinti. Nagkaroon sila ng pagkakataon to do the right thing, pero abusado. 'Di ba? So, kailangan nilang managot. At hindi natatamaan si PBBM doon kasi I don't think tatakbo pa siya pagka senador or pagka VP after this. 'Di ba? For sure magpapahinga 'yan. Oh. Kaya nga maganda samantalahin natin sana ang suportahan ito. Ang gusto po natin ang mga mahuhusay, ang gusto po natin ang mamamayan na kwalipikado at may kayang mamuno ay siyang mabigyan ng pagkakataon. Tama. Kasi marami hong mga magagaling na kumakandidato, kulang sa pera. Problema, 'di ba? Kulang sa pera, pang makinarya. 'Di ba? Tapos bukod doon, panalo nga yung tao na 'yan sa boto ng taong bayan, ng kanyang mga botante. Ang problema sa selection sa COMELEC. Alam niyo naman gaano kakurap ang COMELEC if the price is right, 'di ba? Yun ang mananalo, yung trapong galawan. Hindi na binoboto pero nananalo. Oh. Yan ang mga kabulukan na nangyayari kapag mayroong existence ng political dynasties. And look at Mindanao. 'Di ba? Mindanao na lang nagpapatayan ng magkakamag-anak dahil saan? Noong araw nagpapatayan sila dahil sa lupa. Ngayon hindi ho. Yung mga politiko ro nagpapatayan, naglalaban-laban dahil po sa posisyon, dahil po ang totoo sa perang pwede nilang makana. Imagine yung mga politiko sa Mindanao ang yayaman, bilyones nakakapagpatayo ng mansyon sa ibabaw ng bundok para lang sa kabit. 'Di ba? Tapos yung mga residenteng nasasakupan niya, ayun, kapos sa lahat ng pangangailangan. So, kailangan maging mga mukhang unggoy, 'di ba? Para lang makatawid sa kabilang ilog, maglabaging-baging, tinanaawa, 'di ba? Pero laging may proyekto, laging may allocations. Yun ang kinakailangan natin. Hindi lang po equal opportunity sa public service, kung hindi ho sa lahat ng bagay na po-provide. Sapagkat pag wala ng political dynasties, yung mga politiko na yan, magpapagalingan ng serbisyo sa taong bayan. Yung hindi nakaposisyon at gustong pumosisyon, napakaaga pa, magpaparamdam na yan. Na mamumuliti ka, papakita niya yung kanyang kayang gawin sa taong bayan para pagdating ng Judgment Day, election time, di ba? Meron na siyang naitanim sa tao. At least, mapag-iisipan kung siya ang iboboto. Yun ang maganda ron eh. Hindi yung no choice ka. Makikita mo yung mayor. Diba? Yung mayor. Tapos yung tatay nila. Yung vice mayor, yung kanyang pinsan. Tapos yung congresswoman, yung kabit. Tapos yung mga konsehal, magpipinsan. O pag nagnakaw ang isa dyan, walang papalag, walang question. Diba? Yan ang problema natin doon. Ngayon, kung wala tayong political dynasties, kahit COMELEC, hindi ho makakapandaya. No. Our Constitution not only suggests, but our Constitution guarantees equal access to opportunities for public service. This is the constitutional guarantee that Congress has slept on for the last 40 years. Kaya ito po, sinusulong natin ng isang anti-political dynasty law. Gusto po natin na pag may magaling, pag may mahusay, ano man ang kanyang pangalan, ano man ang kanyang kakayahan in terms of money, pondo, kahit wala siyang sapat na, kahit kulang yung resources, walang political machinery, hindi miyembro ng political family, ay magkaroon siya ng pinatayan ko na yung sarili ko ng mic. Wala pang 5 minutes. Walang na magkaroon ng pagkakataon. Kasi sa kasalukuyan po nating sitwasyon, opo, paminsan-minsan may mga magagaling na galing sa political family. Hindi naman po natin tinatanggi yun. Alam naman po natin, totoo yan. Pero, totoo naman yun. Kaya it's very, very seldom na galing sa political dynasty. Di ba? Marunong, mahusay. O katulad dito, ilan ang mga Soto? Ilan ang mga magkakadugo? Ilan ang kamag-anak nito? Like yung binanggit ko nga sa Quezon City. Di ba? Ilan lang silang marunong? Di ba? Yung iba, politikos. Oh. tingnan natin yung pangkabuuan. May isang kandidato na sobrang galing, honest, may integridad, maayos, mahusay, matino.
pero walang pangalan, walang makinarya, walang pera. Ang kalaban niya, miyembro ng political family na theoretical lang naman po ito, wala tayong pinatatamaan. Miyembro ng political family na, let's say, wala masyadong kaalaman, wala masyadong karanasan, hindi marunong, hindi magaling, may pagkakurap pa ng konti. Sa sitwasyon natin sa Pilipinas, 9 times out of 10 ang mananalo yung miyembro ng political family. Bakit? Kasi gamit nila yung resources ng pamahalaan. Nangangampanya sila. Hindi naman gamit, alam naman natin ang totoo, hindi naman nila gamit ang sarili nilang pera eh. Pag nakaupo na yan, ang gamit nila para mangampanya, resources ng taong bayan. Tama. Di ba? Ginagawa ng mga yun eh. Kaya nga, problema rin natin yung batas natin sa yung Omnibus Election Code. Alam nyo ba, October nag-file. Tignan nyo ha, October nag-file, kapag ka local ang tatakbuhan, tawag dito, kung na nagkakamali, March pa sila magiging official candidates. So they had from October and then November, December, January, February, March. They have 5 months. Diba na mamuliti ka, gamitin yung pera ng bayan. Oo. Mas nag-intensify yung paglabas, exposure nila sa mga tao, yung mga paparty, paayuda, pabungkal ng kanal, di ba? Ganun. Tapos lahat na lang nagsupot, pati napkin, kulang na lang may pangalan ng politiko. Paikot na yung paligid. Nakalagay na doon yung mayor, ang tatakbuhan, magda-vice mayor. Hindi na mayor ang nakalagay. Halimbawa, kunwari, Chinese ito. Si Mayor King Inamo. Pangalan niya, King Inamo, yung kanyang apelido. No, si Mayor King Mo. May kita nyo na naka-display ng mga paraphernalias ay Vice Mayor, biglang na downgrade no. Iyon pala paramdam ng tatakbo sa darating na halalan, mag-i-slide. Tapos yung asawa niya, yun ang magmay-mayor. 'Di ba? Tapos anong alam ng asawa? Buti kung yung asawa yung pinag-aralan. Ang masama nakilala sa club, patay. Ang daming ganyan pag naging mayor yung babae, 'di ba? Bokya. After 3 years, akyat na naman yung lalaki. Yung babae, balik na naman sa konsehal. Kawawang taong bayan. Ay nako. Paano kung kulang sa resources ang kanilang lugar? Di lalong kawawa, di ba? May iba pang lugar, makikita po natin ng mga instance ng karahasan. Papasok ang bago, walang koneksyon sa politika. Manganib ang buhay niya mismo. Sa maraming lugar sa Pilipinas, ganyan po ang sitwasyon. Kaya po kailangan natin yung mga taga-political dynasty, yan yung mahilig magpapatay ng kalaban. Ng isang batas to equal the playing field and to give us what the Constitution guarantees, the equal access to opportunities for public service. Yan po ang sinusulong natin, yan ang pinaglalaban natin pag pinag-uusapan natin ang isang anti-political dynasty law. And I hope that Congress now will really be serious, whether the upper house, the Senate, or the lower house. Sana po ay magtuloy-tuloy na. Pero alam din naman po natin ang totoo. Kailangan po ang mga mamamayan natin, ang mga mag-aaral, mga CSOs, kailangan magsanib puwersa tayo, magsanib puwersa kayo para maisulong po natin ang isang batas patungkol dito, ang anti-political dynasty law. Yun. Diba? Yan ang pinakamaganda ron. May ano talaga yan, hindi lang maisulong, maipasa yan. Napaka-importante naman kasi talaga nyo sa atin eh. Magsawa na tayo sa ganong klaseng sistema. Ngayon na nga lang, tignan ninyo, malaking political dynasties na ngayon na naglalaban-laban. Naalala ko nung campaign period, sabi ni PBBM, kapag yung mga elepante nag-away, kawawa yung mga damo, yung mga halaman sa gilid nila. Diba? At wala hong iba doon kundi tayo mga maliliit na tao. Sa mga awayan nila. Diba? They have billions to spend para sa kani-kaniyang mga propaganda.